Breaking news mga idol, North Korea muli na namang binanatan ang South Korea. Mahigit sa 60 artillery rounds pinalipad malapit sa Yongpyong Island. South Koreans pinalikas na ng gobyerno at pinagtago sa mga bunkers. Mga barkong pandigma ng Amerika dumating na sa Pilipinas. Samantala, grupo ng mga retiradong sundalo di umano'y nagpaplanong patalsikin sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nadawit pa ang pangalan at di umano'y nasa likod ng mga secret meetings para sibakin sa pwesto ang Pangulo. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Matapos ngang targetin at magpalipad ng mahigit sa 200 rounds of artillery shells ng North Korea patungo sa direksyon ng Yonpyong Island sa South Korea noong January 5, muli na naman itong bumanat at nagpalipad ng higit sa 60 artillery rounds patungo sa parehong direksyon. Sa unang isinagawang military drills ng North Korea ay agad na iniutos ng South Korean government ang evacuation ng mga sibilyan na naninirahan sa dalawang islang malapit sa border. Ayon sa report, pinayuhan ng mga residente na lumikas at magtungo sa mga bomb shelters at mga bunker dahil sa unspecified situation. Agad ding sinuspindi ang mga ferry operations dahil sa most serious military escalation sa Korean Peninsula. Ang mga artillery rounds na pinakawala ng North noong Biyernes at Sabado ay bumagsak sa buffer zone ng dalawang bansang ito. Sinabi ng South Korea na ang tuloy-tuloy na aksyon ng North Korea sa loob ng Prohibited Hostile Act Zone ay isang uri ng provocative act mula sa Pyongyang at inilalagay lamang nito sa alanganin ang kapayapaan sa Korean Peninsula at lalo lamang daw nitong pinapataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dito ay nagbigay rin ng warning ang South Korea at hinimok ang North Korea na itigil na ang ganitong mga provocations. Sinabi naman ng North Korea na hindi naman daw delikado ang mga isla ng South sa ginawa nilang firing drills. Ang Yongpyong Island ay tinatayang may 2,000 residente, samantalang ang Bangyong naman ay may 4,900 in population na parehong isla sa mga border ng North and South Korea. Bilang response naman ng South sa naunang military drills ng North Korea, napabalitang nagpalipad rin ito ng higit sa 400 artillery rounds sa border ng dalawang Korean nations. Nitong Biyernes, mayroong report na minamadali na ni North Korean leader Kim Jong-un ang production ng mga missile launcher vehicles upang mas maging handa raw ang kanilang bansa para sa mas umiinit na tensyon at komprontasyon sa mga bansa na pinangungunahan ng United States. Ang report na ito ay matapos pagbintangan ng Estados Unidos na binibigyan di umano ng North Korea ang Russia ng mga ballistic missiles at missile launchers na ginagamit nito sa giyera kontra Ukraine. Sinabi rin ng US na isang malaking escalation ang ginagawang ito ng Pyongyang na pagsuporta sa Russia. Noong taong 2010, bilang response sa ginawang fire drill ng South Korea sa kanilang sea border, binomba ng North Korea ang Yonpyong Island na ikinasawi ng 4 na South Koreans, kabilang nga rito ang 2 sundalo at 2 sibilyan. Ito ang kauna-unahang pag-atake na naganap sa mga sibilyan since 1950 to 1953 Korean War. Dahil nga rito, gumanti rin ng South at nagpalipad ng higit sa 200 artillery rounds at pinangambahan na magiging hudyat na ito ng panibagong Korean War. Balitang Pilipinas naman tayo mga idols, pangmalakasang barkong pandigma at mga fighter jets ng Amerika dumating na sa Maynila. Kabilang nga sa mga ipinadalang carrier strike group ang USS Carl Vinson, kasunod ito ng 2 araw na isinagawang joint maritime activity ng 2 bansa sa South China Sea. Ang CSG na ito ay idineploy ng US 7th Fleet bilang pagsuporta sa free and open Indo-Pacific. Dumiretso ang Carrier Strike Group 1 ng Amerika sa Manila Bay, kabilang ang isang cruiser, 2 destroyer at isang nuclear-powered aircraft carrier. Tinatayang aabot sa 8 FA-18 at F-35 fighter jets ang isa-isang lumipad mula sa CSG bilang pagtatapos ng isinagawang 2-day maritime cooperative activity ng US at Pilipinas.
Ayon kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, ang maritime cooperation na ito kasama ang CSG ay siguradong magbibigay ng strong message na matibay at buong-buo ang alyansa ng US at Pilipinas. Ang Vinson at ang escort nito na Ticonderoga-class guided missile cruiser na USS Princeton, Arleigh Burke-class, USS Kidd at USS Esteret ay kasama sa ikalawang maritime cooperation upang harapin ang mas lumalalang Chinese aggression sa South China Sea. Samantala, dalawang Chinese warship naman ang naiulat na bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas at Amerika na nagsasagawa ng 2-day maritime cooperative activity sa South China Sea. Kabilang sa mga Chinese vessels na ito ang Type 054 frigate at Type 05D destroyer. Sinabi ni Carlos na hindi katulad ng mga nakalipas na behavior na ipinapakita ng mga Chinese vessels na nangahara sa Pilipinas noong resupply mission sa Ayungin Shoal ng nakaraang taon. Sa ngayon ay dumidistansya ng halos 3 hanggang 4 na milya ang mga barkong ito ng Chino. Sinabi naman ng Chinese government na ang isinasagawang joint maritime exercises ng US at Pilipinas ay isang uri ng provocative military activity. Tinatawag pa nga ito ng muscle flexing at maaari raw itong sumira sa stability ng South China Sea. Ilang ulit nang binantaan ng Beijing ang Pilipinas na wag na raw isali ang mga major powers katulad ng United States sa dispute na ito at manatili na lamang sa mga diplomatikong pamamaraan. Sa iba pang balita, usap-usapan naman ngayon ang di umano'y plano ng isang grupo ng mga retired soldiers upang patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung inyong matatandaan mga idol, noong November 2023, ayon sa ulat ng Sunstar, nagbigay ng babala si AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa hanay ng mga kasundaluhan na wag raw silang sasali sa mga aktibidad na magpapabagsak sa gobyerno. Ayon kasi sa report, mayroon daw destabilization plot o planong patalsikin si President Bongbong Marcos. Ang disclosure na ito ni Browner ay naganap sa Joint Change of Command and Chief Office Ceremony sa Western Mindanao Command. Ayon kay Browner, kabilang sa destabilization plot na ito ang mga dating AFP officers na nanawagan di umano ang mga ito para mag-rally at magkudita para mapalitan ang Pangulo. Ayon naman sa PNP at AFP, wala raw katotohanan ang mga balitang ito tungkol sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na ang mga kumakalat sa social media. Umapila rin sila sa publiko na wag maniniwala sa mga ganitong balita. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nananatiling tapat sa konstitusyon ang lahat ng mga opisyal at mga tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung mayroon man daw mga retiradong opisyal ng militar ang nagpapahayag ng kanilang saloobin sa gobyerno, hindi ito sumasalamin sa buong organisasyon, lalo na't hindi na nga raw ito konektado sa kanilang hanay. Gayunpaman, ginagalang raw nila ang pagpapahayag nila ng saloobin dahil sa demokrasya. Sa kasalukuyan ay nag-iimbestiga na at nakamonitor ang AFP at PNP sa mga issue na katulad nito. Sa panayam naman kay former President Rodrigo Duterte nitong Sabado, itinanggi niya ang mga paratang na siya ang nasa likod ng mga secret meetings upang pabagsakin si Pangulong Marcos. Sa isang press conference sa local media outlet sa Davao, sinabi ni Duterte na walang destabilization plot para sa Pangulo. Satisfied daw siya sa performance ni Marcos at nasisiraan na ng ulo ang mga nagsasabing siya ang utak ng usapang ito. Ayon pa kay Duterte, wala raw siyang planong tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno dahil pagod na raw siya at ayaw na niya sa politika. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.